Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 381. Ang shaman spirit, paano magagawa iyon ni Linfang? Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Naramdaman lamang nila ang ilang nakamamatay na chi at nang mawala ang lila na lawa, si Duyan na sumanib sa kanyang espiritu ng rhinoceros ay nawala. Nanatiling tahimik ang lahat at isang mapang-apang nakamamatay na katahimikan ang naghari sa kapaligiran. Ang mga miyembro ng One Show Sect ay nakatitig kay Linfang na may layuning pumatay, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Papatayin ko siya, sabi ni Wu Qing sa sandaling iyon. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong, gusto niyang patayin si Linfang. Teka, sinabi ni Teng Huyaw na agresibong pinatigil si Wu Qing at ibinaling ang kanyang ulo. Hindi namin kailangan na pumunta ka at patayin siya, sabi ni Teng Huyaw habang umiiling. Kinailangan niyang pigilan si Wu Qing na patayin si Linfang, si Duyan ay napatay na, kung si Wu Qing, na pangatlong ranggo na mataas na opisyal, ay pumunta upang patayin si Linfang, lahat ay maniniwala na maliban kay Wu Qing, ang One ang Show Sect ay walang iba pang mahuhusay at namumukod tanging mga disipulo. Maniniwala silang lahat na si Wu Qing ang tanging taong makakapatay kay Linfang. Nilinggan ni Teng Huyaw ang kanyang ulo at tumingin sa isang binata. Ang binata na iyon ay mukhang isang nakababatang Teng Huyaw, ito ay dahil sa sarili niyang anak. Wuzin. Teng Wuzin, kahit na hindi siya isa sa 8 mataas na opisyal, dapat siyang maging isa ayon sa pinaniniwalaan ng mga tao sa sekta. May mga alingaw na may hawak siyang pambihirang lakas. Ang higit na ikinamangha ng mga tao ay nagmana si Wuzin sa makapangyarihang espiritu ng kanyang ama. Wuzin, pumunta at patayin siya. Walang pakialam na sabi ni Teng Huyaw na ikinagulat ng lahat. Sa pag-akyat ni Teng Wuzin, si Linfang ay lubhang malas. Sige, sabi ni Wuzin habang tumatango. Tumakad siya pasulong at tumingin kay Linfang. Magandang mata. Tumingin si Linfang sa mga mata ni Wuzin, mukhang napakahayop. Ang mga disipulo ba ni Wan Shoumen ay magkakasunod na lalaban? May balak ba silang magpalit? Nanunuya si Yu Qingshan. Ang lakas ni Wuzin ay katulad ng kay Duyan, nakalusot na rin siya sa ikatlong layer ng Zuan Qi, nagawang patayin ni Linfang si Duyan, kaya sinabi ko kay Wuzin na pumunta at patayin siya, maaari bang mayroon ka may problema ba? Sabi ni Teng Huyaw sa malamig na tono. Malamig na umungol si Yu Qingshan at magsasalita na sana nang, ibinuka ni Linfang na nanatiling tahimik ang kanyang bibig. Kung gusto niya akong patayin, tingnan natin kung may kakayahan siya. Ha? Nang marinig ng karamihan si Linfang, natigilan sila, talagang mapangahas siya, napatay niya si Duyan at gusto pa ring lumaban kay Wuzin, kahit na pareho ang antas ng cultivation ni Wuzin at Duyan, tiyak na mas malakas si Wuzin kaysa sa Duyan, kung hindi siya hihilingin ni Teng Huyaw na lumaban kay Linfang. Tahimik na tumingin si Yu Qingshan kay Linfang, ang ugali ni Linfang ay katulad ng sa kanyang lolo. Si Wuzin ay humakbang pasulong at dumating sa harap ni Linfang, ang kanyang mga mata ay nagpapakalat ng isang hayop na liwanag na maaring magpang-inag sa kaluluwa ng isang tao, parang hinihigop ang kaluluwa ni Linfang. Mukhang napakamakahayop ng mga mata niya. Kumunat ang noo ni Linfang, sa sandaling iyon, talagang naisip niya na ang mga mata ni Wuzin ay parang sa isang hayop at nakaramdam siya ng panganib mula sa mga mata na iyon. Kailangan niyang mag-ingat. Medyo malakas ka, nagawa mong patayin si Duyan, pero nasaktan mo ang One Show Sect kaya kahit malakas ka, tiyak na mamamatay ka pa rin. Mahinahong sabi ni Wuzin. Ang kanyang itim na tiyangpaw ay kumakaway sa hangin. Kaagad pagkatapos, isang bagyo ang nabuo sa kanyang likuran. Wala siyang malakas na pangangatawan at hindi siya mukhang malakas na tao, talagang mas mahina siya kaysa sa lahat. Halika, sabi ni Linfang, hindi na niya kailangang magdagdag ng kahit na ano, ang laban lang ang nasa isip niya. Nang inag ang katawan ni Wuzin, ang kanyang mahina at marupok na katawan ay nagsimulang dumausbel sa hangin at mabilis siyang nakarating sa harap ni Linfang, sabi niya, habang nakatitig kay Linfang. Tingnan mo ako. Tumingin si Linfang kay Wuzin at nagsimulinig. Ito ay kung ang kanyang kaluluwa ay hindi na nakatali sa kanyang katawan, na parang gusto nitong kumawala at pumunta kay Wuzin. Naramdaman ni Linfang ang isang napakalaking lakas na dumadaloy patungo sa kanya at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Tulad ng isang ilusyon, mabilis na umatras si Linfang. Isang marahas na hangin ang dumaan sa kanyang mukha at isang masamang lamig ang sumalakay sa kanyang buong katawan dahilan upang siya ay manginig, gaano kalamag. Umatras siya ng mahigit 100 metro at tinitigan si Wuzin. Si Wuzin ay mukhang masama at walang awa at ang kanyang mga mata ay mukhang mas mapanganib, siya ay mas banta kaysa kay Duyan. Wu Tengyao, ang iyong anak ay mas malakas kaysa sa ibang mga disipulo. Ang kanyang espiritu ng shaman ay hindi ka panipaniwala, maaari itong maka-impluwensya sa mga kaluluwa ng iba pang mga magsasaka, at maaari itong magamit upang kontrolin ang mga mabangis na hayop. Ang pagpapadala kay Wuzin upang patayin ang binatang iyon ay talagang nangangahulugan na may tiwala ka sa kanyang kakayahan. Walang pakialam na sabi ni Yu Qingshan na parang nambobola niya si Teng Huyaw ngunit sa totoo lang, binabalaan lang niya si Linfang tungkol sa espiritu. Ang shaman spirit ay ang pinakamahusay na espiritu ng One Show Sect, maaari nitong akitin ang kaluluwa ng kalaban at masisipsip pa ito, kapag ang isang kalaban ay nagpupumilit na mabawi ang kontrol sa kanyang kaluluwa, madali para kay Wuzin na patayin sila. Ilang sandali bago ito, si Linfang ay nahirapan at halos hindi nakatakas mula sa pag-atake ni Wuzin, sa kabutihang palad ang kaluluwa ni Linfang ay mas malakas kaysa sa karamihan, kung hindi ay siya ay namatay. Malamig na pinandilatan ni Teng Huyaw si Yu Qingshan. Malinaw na naiintindihan niya na sinabi ni Yu Qingshan ang mga salitang ito para marinig ito ni Linfang.
Tumingin si Linfang kay Yu Qingshan nang may pagpapahalagang tingin, hindi maintindihan ni Linfang kung bakit patuloy siyang tinulungan ni matanda. Nang makita ni Linfang na nakatingin sa kanya si Yu Qingshan, nagbigay siya ng isang mainit na ngiti at tumanggo bilang pasasalamat. Ang pagkilos na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Yu Qingshan at nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Pagkatapos ng lahat, si Linfang ay anak ng kanyang mahal at pinakamamahal na anak na babae. Kahit gaano pa kalaki ang puot niya sa kanyang puso, hindi niya masisisi si Linfang. Ito ang dahilan kung bakit niya binalaan si Linfang. Kinamumuhian niya ang ama ni Linfang, si Linhai, dahil siya ang naging dahilan upang putulin siya ng sarili niyang anak, ngunit apo pa rin niya ang apo niyang si Linfang. Malamang na hindi alam ni Linfang ang mga bagay na ito, sa isang simpleng ekspresyon, ginawa niyang nanginginig ang puso at kaluluwa ng matanda, at naging dahilan pa ng pag-iisip ng matanda. Hindi lang si Linfang ang hindi nakakaalam tungkol sa mga bagay na ito, bukod sa ilang miyembro ng Yuklan at 2 miyembro mula sa Yuklan, walang nakaintindi kung bakit tinutulungan ng pinuno ng Yuklan si Linfang. Tumingin si Wu Xin kay Yu Qingshan at malamig na ngumiti. Ang babala kay Linfang ay walang silbi. Papatayin pa rin niya ito kahit na, Linfang, tingnan mo ako. Tiwalang sabi ni Lin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi siya pinansin ni Linfang, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naging mas malinaw ang kanyang mga pangunawa at pandama. Malinaw at malinaw sa kanyang isipan ang lahat ng nasa paligid niya. Siya ay nasa pagsasanib ng lupa. Ha? Sumimangot si Wu Xin at ngumiti. Sa tingin mo ba makakatulong iyon sa iyo? Pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Wu Xin patungo kay Linfang. Isang misteryosong enerhiya ang nagsimulang gumalaw patungo kay Linfang na nagpasimulang manginig si Linfang. Gaya ng inaasahan, kahit na nakikita niya ang lahat sa kanyang paligid salamat sa pagsasanib ng lupa, maaari pa rin siyang maapektuhan ng espiritu ng shaman. Kung gusto mo akong patayin, pumunta ka lang, sabi ni Linfang na malamig at nakahiwalay. Ang kanyang katawan ay sumugod sa kalangitan at naging isang araw na pamito sa hangin patungo sa abot tanaw. Ang pagkilos na iyon ay nagulat sa lahat, gusto ni Linfang na tumakas. Habulin mo siya. Ang ilang miyembro ng One Show Sect ay nagsimulang lumipat, gusto nilang habulin si Linfang ngunit sinabi ni Teng Huyao sa isang hiwalay na paraan. Huwag kang mag-alala tungkol dito, manatili dito. Patriarch, sabi ng ilang tao, hindi nila naiintindihan, gusto ni Linfang na tumakas at wala siyang pakialam. Hindi siya makakatakas, babalik si Wu Xin na may ulo. Sabi ni Teng Huyao na parang sobrang tiwala. Kumislap ang silhouette ni Wu Xin at lumipat din siya sa abot tanaw, hinahabol niya si Linfang para patayin siya. Nang marinig ng mga miyembro ng One Show Sect si Teng Huyao, tumanggo sila. Sa katunayan, tiyak na papatayin ni Wu Xin si Linfang, malapit na siyang bumalik kasama ang ulo ni Linfang. Dahil sinabi ito ng Patriarch, ang aking angkan, ang Yuklan, ay mananatili rin dito at hihintayin si Wu Xin na bumalik kasama ang ulo ni Linfang. Sabi ni Yuli Yushui na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha. Bukod dito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Yu Qingshan ay sumulyap kay Yu Qingshan at nakita na lamang niya na ang matanda ay nawawala sa pag-iisip. Ilang sandali pa, tumingin si Yu Qingshan sa direksyon ni Linfang at kumalma. Hindi gumalaw si Yu Qingshan, kinailangan ni Linfang na umasa sa kanyang sarili para mabuhay. Ang mas malalaking grupo ng impluwensya ay hindi gumagalaw, walang sumusunod sa kanya. Hinihintay lang nila na ibalik ni Wu Xin ang ulo ni Linfang. Sa sandaling iyon, tumawid na si Linfang ng ilang daang kilometro, ang kanyang silweta ay walang humpay na kumikislap habang siya ay nagmamadali sa malayo. Bukod dito, mahigpit na sinusundan siya ni Wu Xin, hindi siya mabagal at mabilis na tumatakbo sa kalangitan. Si Linfang ay tumagos sa isang beast forest, sinusubukan ba niyang labanan siya doon? Gusto lang ba niyang mamatay? May shaman spirit si Wu Xin, kaya niyang kontrolin ang anumang halimaw doon hanggat hindi sila masyadong malakas. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay huminto si Linfang, sa wakas ay nakapaglakbay na siya ng sapat. Ang silweta ni Linfang ay kumikislap nang mapunta siya sa isang puno. Malamig niyang tiningnan ang papalapit na silhouette ni Wu Xin. Si Linfang ay mukhang kalmado at tahimik ngunit ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naglalaman pa rin ng malamig na layuning pagpatay. Kahit anong tingin mo dito, wala siyang nakikitang takot. Tumapag si Wu Xin sa isang puno na nakaharap kay Linfang. Nang makita niyang mukhang kalmado si Linfang, nagulat siya, agad siyang tumawa at sinabi. Hindi ka talaga natatakot sa kamatayan, di ba? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 382. Pagkontrol ng hayop. Malinaw na hindi ka rin natatakot sa kamatayan. Sagot ni Linfang na ikinagulat ni Wu Xin. Ang makahayop na tingin sa kanyang mga mata ay biglang lumitaw muli. Nagbago din ang mga mata ni Linfang, lumitaw ang dalawang walang ekspresyon na itim na mata. Matagal nang hindi ginamit ni Linfang ang kanyang celestial spirit at sa gayon ay hindi niya nakita ang mundo sa kadiliman sa mahabang panahon. Malinaw na nakikita ni Linfang ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Ang pagsasanib ng lupa at ang daigdig ng kadiliman ay magkatulad ngunit naging sanhi ito ni Linfang na makaranas ng ganap na magkakaibang sensasyon. Sa sandaling iyon, wala na siya sa iisang mundo. Ang tanging nakikita ng kanyang mga mata ay isang mundo ng kadiliman, isang madilim na mundo na pag-aari ni Linfang. Si Linfang ay nanatiling nakatitig kay Wu Xin gamit ang kanyang itim na mga mata, sa pagkakataong ito, hindi niya sinusubukang tumakas. Sa sandaling iyon, malinaw na naiintindihan ng utak niya ang lahat, parang walang makakaimpluwensya sa kanya. Napansin ni Wu Xin na ang mga mata ni Linfang ay ganap na itim, ito ay nagpang-inag sa kanya. Ang mga mata ni Linfang ay tila mas nakilakilabot kaysa sa kanyang mga mata.
Ang ilang mga ilaw ng hayop ay lumitaw mula sa mga mata ni Hu Jin at sumugod patungo kay Lin Fang. Gayunpaman, ang dalawang itim na mata na ito ay mukhang walang emosyon. Hindi man lang sila kumikislap, napuno lang sila ng sensasyon ng walang katapusang kadiliman habang walang emosyon nilang tinitigan si Hu Jin na ikinasimangot niya. Nakapagtataka, ang kanyang mga mata ay naging inutil at hindi na impluwensyahan si Lin Fang. Hindi masama, ngunit, kaya ano? Sabi ni Hu Jin sa malamig na tono. Umaban siya ng isang hakbang at biglang nawala. Sa isang iglap, nakarating na siya sa harap ni Lin Fang, umiihip ang isang madilim at malamig na hangin habang ang napakalaking yelo na chi ay tumaas at sumugod patungo kay Lin Fang. Ito ay isang sorpresang pag-atake. Naramdaman ni Lin Fang ang yelong chi at mahinahang bumalik. Nagtataka si Lin Fang kung anong kasanayan ang natutunan ni Hu Jin upang makagawa ng ganoon kalamag na chi. Umuurong. Sabi ni Hu Jin na may malamig na ngiti sa kanyang bibig. Muling kumislap ang kanyang siluet, malapit niyang hinahabol si Lin Fang. Kahit saan dumaan ang malamig na hangin, isang layer ng yelo ang mabubuo sa mga puno, habang ang hangin ay umihip pabalik-balik, ang mga puno ay mabilis na natatakpan ng maraming layer ng yelo na dahan-dahang nagsimulang pumatay sa lahat ng mga halaman sa lugar. Ang bilis. Napakabilis ng paggalaw ni Hu Jin kaya naramdaman ni Lin Fang ang pressure, ang malamig na hangin na iyon ay lubhang mapanganib at gumagalaw sa hindi kapani-pani walang bilis. Pinalamutian ni Lin Fang ang isang purong chi sword at lumabas ang apoy mula sa kanyang katawan, ngunit sa sandaling iyon, ang dalisay na araw na si Chi ay hindi nakasisilaw tulad noong nakikipaglaban siya kay Duyan. Noong pinatay mo si Duyan, malamang nagamit mo na ang iyong purong chi. Sabi ni Hu Jin habang nakangiti nang mapansin niya na ang dalisay na chi ni Lin Fang ay nawalan ng kaunting kapangyarihan. Hindi mo kailangan subukan at itago ito, nagsasanay ako ng mas mababang kasanayan sa buwan, lubos kong naiintindihan ng iyong kasanayan sa araw, hindi mo ako malilinlang. Patuloy na sinasagot ni Hu Jin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay biglang umatake muli si Hu Jin at sinuntok ang kapaligiran na lumikha ng isang unos na sumabog patungo kay Lin Fang. Nang bumangga ito kay Lin Fang, ang kanyang purong araw na chi at ang kanyang espada ay agad na nagkalat. Lower Moon Skill. Kaya pala, tila biglang naintindihan ni Lin Fang. Si Meng Qing ay nagpractice ng Lower Moon Skill, ang Moon at Sun Skills ay nagawang magpawalang bisa sa isa't isa. Bukod pa, si Meng Qing ay sinabi rin sa kanya na ang kanyang Cosmos Burning Sun Skill ay kasalukuyang may kapangyarihan lamang ng Lower Sun Skill. Si Hu Jin ay nagsasanay ng mas mababang kasanayan sa buwan, ngunit ang kanyang antas ng pagilinang ay mas mataas, kaya ang kanyang mga pag-atake ay mas malakas, ngunit iyon ay inaasahan. Ang isa pang malamig na hangin ay nagsimulang umihip at isa pang bagyo ang bumagsak sa katawan ni Lin Fang. Pakiramdam ni Lin Fang ay mapi-freeze siya ng buhay, gaano kalamag. Sinubukan ni Lin Fang na umatras ngunit tila hindi payag si Hu Jin na bigyan siya ng anumang pagkakataon. Siya ay mahigpit na sumusunod sa kanya sa buong oras, gamit ang malamig na hangin upang mapabilis ang kanyang bilis. Kahit na ang mga persepsyon ni Lin Fang ay lubhang talamak kapag ginagamit ang kanyang mundo ng kadiliman at kahit na nakikita niya ang bawat galaw ni Hu Jin, hindi pa rin niya nagawang makatakas mula sa malaking lugar na naaapektuhan ng malamig na hangin, hindi man lang naiwasan ni Lin Fang ang hangin, sa makatuwid, kahit na nakikita niya ang mga galaw ng kalaban ay wala pa ring silbi. Ang Lower Moon Skill ni Meng Qing ay lumikha din ng Ice Chi, bukod pa, ang Lower Moon Skill ni Hu Jin ay mas mahina ngunit mas malapot, ang lamig na nasa loob ng kanyang mga pag-atake ay hindi maikukumpara kay Meng Qing, ngunit napakahirap iwasan. Ang mga mata ni Lin Fang ay itim na tulad ng dati at ang kanyang mga iniisip ay napakalinaw. Ang mga pag-atake ni Hu Jin ay pawang tumutuon sa kanyang ulo, natakot si Lin Fang na sa kalaunan, siya ay tamaan ng kamao pati na rin ang bagyong nilikha nito. Mukhang kung hindi ko gagamitin ang buong kapangyarihan ko, hindi ako makakatakas ngayon. Naisip ni Lin Fang. Napakalakas ni Hu Jin. Gayon din, naubos ni Lin Fang ang sobrang purong chi noong lumaban siya kay Duyan. Sa loob ng kanyang purple na lawa, ginamit niya ang kanyang itim na lotus para patayin si Duyan. Sinunog niya siya ng buhay hanggang sa wala nang natira kundi abo. Gayunpaman, ang problema ay nakikipaglaban siya ngayon sa isang taong mas malakas kaysa kay Duyan. Ang isa pang nakasisilaw na espada ay lumitaw, si Lin Fang pagkatapos ay biglang lumiko upang tumakas. Kung kailangan niyang patayin si Hu Jin, mas mabuting gawin ito sa pinakamalayo sa One Shou Sect hanggat maaari para magkaroon siya ng ulo kapag nagsimula na silang maghabol. Kung nagawa ni Lin Fang na makalayo at mapatay si Hu Jin, magkakaroon siya ng sapat na oras upang ligtas na makatakas. Ang kamao ni Hu Jin ay lumikha ng isa pang bagyo at sumugod patungo sa espada ni Lin Fang. May mapanuksong ngiti pa rin si Hu Jin sa kanyang mukha. Gusto ni Lin Fang na tumakas. Naisip pa rin ni Lin Fang na makakatakas siya rito. Maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa kalaliman ng Nine Dragon Mountain Chain at gagamitin ni Hu Jin ang paghabol upang makita kung makakahanap siya ng naaangkop na mabangis na hayop upang pamuin. Kaya niyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato at makahanap ng halimaw na angkop sa kanya. Si Hu Jin ay hindi mabilis o masyadong mabagal, mahigpit niyang sinusundan si Lin Fang. Siya ay nagkaroon ng pakiramdam ng ganap na kontrol. Para sa kanya ito ay isang biro, si Lin Fang ay patay na, siya ay isang patay na naglalakad, hindi na kailangang magmadali si Hu Jin. Mahuhulaan ni Lin Fang kung ano ang iniisip ni Hu Jin. Sa kanyang mundo ng kadiliman, ngumiti siya ng malamig, huminto din siya sa paggalaw ng buong bilis. Nagsimulang tumakbo si Lin Fang sa mga dulo ng mga puno, para makapagpatuloy siya sa paggalaw ng napakabilis ngunit nang hindi gumagamit ng purong chi, nabawi niya ang kanyang purong chi habang ginagawa ito.
Si Wu Jin ay kumikilos na bastos at sobrang kumpiyansa. Hindi ka ba nagsasawang tumakbo ng palayo? Hindi mo ako matatakasan. Ang dalawang tao ay nasa itaas ng isang masukal na kagubatan, sinabi ni Wu Jin ang mga salitang ito sa malamig na panunuya. Si Lin Fang ay tumatakbo pa rin ng mabilis sa mga puno at nagsimulang bumagal hanggang sa tuluyan na siyang huminto. Tumingon siya, itim at walang emosyon ang mga mata. Talaga, tama ka, sapat na ito. Walang pakialam na sinabi ni Lin Fang bago idinagdag. Ngunit hindi ko sinusubukang tumakas mula sa iyo. Hindi ka ba tumatakas sa akin? Tumingin si Wu Jin sa paligid at nakita ang ilang mabangis na hayop sa lupa na gumagalaw patungo sa kanila. Tila napansin nila na may dalawang tao na lumapit sa kanilang nasasakupan. Ang mga mata ng mga halimaw na ito ay tila malamig sa yelo. Bago ka mamatay, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng shaman spirit. Sabi ni Wu Jin sa malamig at hiwalay na paraan. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang kanyang espiritu sa hangin. Ang kanyang espiritu ay tila isang masamang espiritu, ito ay lumulutang ng marilag sa hangin. Hindi ito mukhang anumang nabubuhay ngunit sa sobrang lamig na chi na inilalabas nito mula sa mga mata nito, ito ay mukhang hayop at masama. Isang multo. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Lin Fang. Nagmistulang multo ang espiritong shaman na iyon, mukhang mahina na para bang matatanggi ito ng malakas na bagsaw ng hangin. Gayunpaman, ang malamig na mga mata nito ay mukhang napakapangit at nakakatakot. Tingnan mo itong malinaw, ngayong nakita mo na ang kapangyarihan ng shaman spirit, maaari kang mamatay na masaya. Sabi ni Wu Jin sa masamang tono. Kaagad pagkatapos, ang kanyang bibig ay nanginginig at sinabi niya habang malamig ang tunog at hiwalay. Ipinakilala kita sa aking shaman spirit, ngayon ay oras na para mamatay. Nang matapos magsalita si Wu Jin, tumaas ang kanyang espiritu sa hangin, pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang kakaiba at masasamang mga thread ng chi mula sa espiritu na nagpatigil kay Lin Fang. Ang espiritong shaman na iyon ay tila may sariling buhay. Ang pagsulyap dito ay nagbigay kay Lin Fang ng pakiramdam na ang kanyang kaluluwa ay manghihina hanggang sa ito ay masipsip. Ngunit ang shaman spirit ay sumulyap lamang kay Lin Fang sa isang segundo, kaagad pagkatapos, ito ay lumusot pababa patungo sa isang mabangis na hayop. Katulad ng isang multo, bumaba ito mula sa langit na may kasamang puting liwanag na bumabalot sa mabangis na hayop. Tumabo ang paningin ng mabangis na hayop at pagkatapos ay unti-unting lumuwag ang mga mata nito, mabilis itong sumuko. Ano ang isang hindi kapanipaniwalang espiritu, ito ay medyo nakakatakot. Naisip ni Lin Fang na natulala. Nakakatakot ang shaman spirit na iyon, madali nitong makontrol ang mga mabangis na hayop. Nagsimulang tumakbo palayo ang mga mabangis na hayop sa paligid, ang espiritong shaman na iyon ay nakakatakot sa kanila. Ang mga mababanggas na hayop sa antas ng Ling ay napakatalino, ang mga hayop na antas ng Zuan ay higit pa, paanong hindi nila napansin kung gaano kakilakilabot ang espiritong shaman na iyon. Ang ilang mga alulong na tila sila ay lumabas mula sa kailaliman ng impyerno ay pumuno sa kapaligiran. Ang silweta ng shaman ay kumikislap at damapo ito sa isang antas ng Zuan na mabangis na hayop na sinusubukang tumakas ngunit napakabagal. Ang mabangis na hayop na iyon ay agad na tumitig sa shaman, at sa isang iglap, naging masunurin ng Zuan level beast na iyon. Napakabilis, ang mga mata nito ay naging katulad ng sa unang mabangis na hayop, ito ay sinapian din. Sa isang kisap mata, dalawang mabangis na hayop na antas Zuan ang napunta sa ilalim ng kontrol ng shaman. Ang espiritu ng shaman ay nagmula sa isang sinaunang angkan, isang karangalan para sa iyo na masaksihan ng mga kakayahan nito, maaari kang mamatay na masaya. Sabi ni Wu Jin. Pinagmamasdan siya ni Lin Fang at napapailing. Ang problema ay ang iyong espiritu ay makokontrol lamang ang mga kaluluwa ng hayop at tulad ng isang pamamaraan ng pangakit, ang iyong espiritu ay walang silbi laban sa mga taong may malakas na kaluluwa. Sinabi ni Lin Fang pagkatapos mag-isip ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi habang nakangiti. Sa tingin ko ngayon ay dapat maging perpekto, ipapakita ko rin sa iyo ang aking espiritu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 383. Celestial Fangs. Walang silbi. Napakamatapang. Ungol ni Wu Jin habang mukhang galit. Ang sinabi ni Lin Fang ay ang malupit na katotohanan. Itinuro niya ang mahinang bahagi ng espiritu ni Wu Jin. Ang lahat ng kapangyarihan ng shaman ay namamalagi sa kakayahan nitong akitin ang kaluluwa ng isang kalaban at makuha ito. Ito ay kung paano makontrol ni Wu Jin ang mga mabangis na hayop. Kahit na ang antas ng sistema ng mga mabangis na hayop ay katulad ng sa sistema ng cultivation layer ng tao, ang isang ordinaryong mabangis na hayop, kahit na ito ay napakalakas, ay hindi pa rin kayang tumugma sa kaluluwa ng isang tao. Ang mga mabangis na hayop ay madaling makontrol. Ang espiritu ng shaman ay maaaring kontrolin ng mga mabangis na hayop at sumipsip ng kanilang mga kaluluwa ngunit maaari lamang nitong akitin ang mga kaluluwa ng mga tao, wala itong kapangyarihan na kontrolin ang mga magsasaka ng tao. Siyempre, para lang makontrol ang mga mabangis na hayop ay hindi ka panipaniwala. Talagang makikita ko kung anong uri ng espiritu ang plano mong ipakita sa akin. Sabi ni Wu Jin habang nakatitig kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, ang shaman spirit ay lumipat pabalik kay Wu Jin at ang dalawang mabangis na hayop na nasa ilalim ng kontrol nito ay bumangon din sa hangin, may isang may pakpak na tiger beast at isang condor lion. Ang mga mata ng dalawang mabangis na hayop ay mukhang uhaw sa dugo, sila ay nakatitig kay Lin Fang habang mukhang napakabangis. Mabangis na hayop. Kung hindi ka matatakot sa kanila, bakit ako matatakot? Walang pakialam na sabi ni Lin Fang.
Isang walang katapusang daloy ng mga purple na ilaw ang lumitaw at naging isang walang katapusang daloy ng mga purple snake na agad na nagpasikip sa katawan ng dalawang mabangis na hayop. Ang may pakpak na tigre at ang condor lion ay nagsimulang manginig, ang mga lilang ahas ay patuloy na nagdaragdag ng higit at higit na presyon, ang dalawang mabangis na hayop ay dinudurog. Yan ba ang espiritu na gusto mong ipakita sa akin? Nakita ko na, sabi ni Wu Zin na parang walang pakialam. Itim pa rin ang mga estudyante ni Lin Fang. Di ba sabi mo pwede akong mamatay na masaya dahil nakita ko ang shaman spirit mo? Ipapakita ko sa iyo ang aking espiritu, ito ang unang pagkakataon na ilalabas ko ito habang ginagamit ang purple spirit. Nang matapos magsalita si Lin Feng, isang dagandong ng dragon ang pumuno sa kapaligiran. Sa likod ni Lin Feng ay may isang dragon na may 6 na ulo. Ito ay napakalaking katawan na may 6 na ulo pagkatapos ay matarik na umangat sa hangin sa likod ni Lin Feng, habang nakatingala sa langit, nagpakawala ito ng malakas na dagandong. Si Lin Feng ay may isa pang espiritu at ito ang unang pagkakataon na pinalaya niya silang dalawa ng sabay. Dual Spirit. Nang marinig ni Wu Zin ang dagandong ng dragon, nagsimula siyang manginig sa takot. Si Lin Feng ay nagtatago ng kanyang lakas sa buong panahon. Siya ay nakakagulat na host ng isang dual spirit. Bukod dito, sa sandaling itinaas ng ika-6 na dragon ang ulo nito at umungol sa langit, si Wu Zin ay nagsimulang magpanik, nakatitig siya sa 6 na ulo ng dragon, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto at ang kanyang puso ay nagsimulang marahas na kumabog sa kanyang dibdib. Paano iyon posible? Paano iyon posible? Hindi makapaniwala si Wu Zin sa kanyang mga mata, hindi maaaring taglayin ni Lin Feng ang espiritong iyon. Ito ay ang Celestial Fang Spirit, ang espiritu ng dugo ng Yuklan, tanging direktang mga inapo ng ang kadugo ng Yuklan ay magmamana ng espiritong iyon. Ang pangalan ng pamilya ni Lin Feng ay Lin, paano siya magkakaroon ng espiritu ng Yuklan? Nang makita ni Lin Feng ang ekspresyon ng mukha ni Wu Zin na biglang nagbago, siya ay labis na nagulat, kahit na siya ay may dalawahang espiritu, si Wu Zin ay isa ring napakalakas na magsasaka, bakit siya magugulat na makakita ng dalawahang espiritu, marahil ay nakatagpunan niya. Isang dual spirit user dati. Iyo ba ang family name mo o Lin? Tanong ni Wu Zin habang nakatitig kay Lin Feng. Yu. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Tulad ng Yuklan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Wu Zin. Mukhang hindi mo alam. Sabi ni Wu Zin nang makita niya ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng. Kumikislap ang kanyang mga mata. Bigla niyang naalala na ilang sandali bago tinulungan ni Yu Qingshan si Lin Feng, bukod pa sa hinikayat niya ang mga nakatatanda ng Yuklan at One Shou sect na huwag atakihin si Lin Feng. Gayon din, bakit patuloy na iniiwasan ng Yuklan ang direktang pagpatay kay Lin Feng at sa halip ay inilipat ang responsibilidad sa One Shou sect? Sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng hindi mabilang na mga tanong si Wu Zin. Ano ang nangyayari? Narinig din niya na ang ikatlong elder ng Yuklan, si Yu Qiu, ay napilayan ng may-ari ng Lovesick Forest. Pagkatapos noon, pinatay siya ng isa sa pangkat ni Duan Wuya. Bakit pinili ni Duan Wuya na saktan ng Yuklan dahil kay Lin Feng? Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Wu Zin na mas naiintindihan niya ang sitwasyon, bukod pa, lalo siyang nagulat habang iniisip niya ito. 18 taong gulang, sa sandaling iyon, 18 taong gulang si Lin Feng. Hindi kaya nagkataon lang, naramdaman ni Wu Zin na siya ay nalinlang at isa lamang siyang sangla para sa Yuklan na humimok sa One Shou sect na patayin si Lin Feng. Kung tama ang kanyang haka-haka, anak niya si Lin Feng. Sa ganoong sitwasyon, kaya ba niyang patayin si Lin Feng? Kung gagawin niya, hindi ba siya lalapit at papatayin siya? 18 taon na ang nakalipas at walang nakakaalam kung anong antas ng paglilinang mayroon ng 4 na pinaka-nakasisilaw na mga henyo. Nabalitaan ni Wu Zin na ang isa mula sa Imperial Clan ay nakarating na sa rurok ng cultivation at nawalang makakalaban sa kanya sa Zuyu. Sa ganang kanya, siya ay palaging itinuturing na pangalawang pinakamalakas na magsasaka ng Zuyu, 18 taon na ang lumipas, walang nakakaalam kung gaano kitakat ang kanyang paglilinang. Sa landas ng paglilinang, ang edad ay hindi mahalaga, kung mas malakas ang isang magsasaka, mas matanda sila mabubuhay. Ang mga likas na kakayahan ay hindi palaging sapat upang umunlad, pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang, nagkaroon ng isang bottleneck, ito ay naging mas at mas mahirap na lumipat ng mas mataas. Minsan, ilang taon o kahit ilang dosenang taon ang kinakailangan upang makapasok sa susunod na layer, hakbang-hakbang. Gayunpaman, ang mga may napakataas na likas na kakayahan ay may mas mataas na pagkakataon na masira ang mga layer na iyon kaysa sa iba. Sa makatuwid, ang pinakamalaking saklaw ng mga impluensya ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga junior. Kahit na sila ay higit na mahina kaysa sa mga matatanda ng mga angkan at mga sekta, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila at ng mga matatanda ay unti-unting lumalaki sa bawat araw. Sa ilang mga punto, ang mga junior ay hihigit sa mga matatanda, ang sandaling iyon ay nangangahulugang simula ng isang bagong panahon para sa angkan o sekta. Kung mas matalino ang mga junior, mas mabilis na nawala ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga junior at senior. Halimbawa, sa One Shou sect, mayroong isang disipulo na isa sa 8 mataas na opisyal, 3 taon na ang nakaraan, siya ay mas mahina kaysa sa mga nakatatanda ng sekta, ngunit pagkatapos ng 3 taon, siya ay mas malakas kaysa sa ilan ng mga matatanda, dahil ang ilan sa mga nakatatanda ay tumitigil na sa kanilang landas ng paglilinang. Sa makatuwid, walang nang ahas na tingnan ang 4 na natatanging alagad na nawala sa paningin 18 taon na ang nakalilipas, ang katotohanang halos hindi na sila nagpakita, ay naging dahilan upang matakot ang mga tao, napakahiwaga nila. Sa sandaling lumitaw ang dragon ni Lin Feng, ang dalawang mabangis na hayop, ang may pakpak na tigre at ang condor lion ay biglang tumingin sa takot.
Ang dagandong ng dragon ay tila umaatake sa puso ng dalawang mabangis na hayop. Ano ang tunay na pangalan ng iyong espiritu? Tanong ni Wu Jin habang nakatitig sa anim na ulong dragon. Tinatawag itong Celestial Fangs. Sabi ni Lin Fang na parang walang pakialam na nagpakilabot sa puso ni Wu Jin. Ang kanyang huling pag-asa ay nadoronj na lamang. Celestial Fangs, isa sa 9 na dragon. Gaya ng inaasahan, ang dugo ng Yuklan ay dumadaloy sa mga ugat ni Lin Fang. Ang espiritong iyon ay isang espiritu ng dugo. Hindi natin kailangang mag-away ngayon. Ilagay natin ang lahat ng ito sa likod natin. Ano sa atin, Jin mo? Nanatiling tahimik si Wu Jin at pagkatapos ay biglang sinabi ang mga salitang ito. Hindi na niya gustong lumaban kay Lin Fang, kahit sino pa ang mas malakas na tao, naniniwala siyang maiintindihan siya ng kanyang ang pagpatay kay Lin Fang para sa prestihiyo ng sekta dahil sa ilang walang kwentang disipulo ay hindi katumbas ng halaga. Kung papatayin ng One Show Sect si Lin Fang, kailangan nilang harapin siya. Hindi lumaban. Ilagay ito sa likod natin. Si Lin Fang ay namangha. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nasabi ni Wu Jin ang mga ganoong bagay. Gayunpaman, nailabas na niya ang kanyang dalawang espiritu at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umaapoy sa kanyang paligid. Matapos may tulak sa ganoong desperado na estado, isang pagpipilian ba ang paggawa ng kapayapaan? Si Wu Jin, kahit na gusto niyang lumaban o hindi, ay kailangang lumaban. Lin Fang, mayroon akong lakas ng pangatlong Zuan Chi layer at nagtataglay ng Shaman Spirit, at nagsasanay ako ng Lower Moon skill. Kahit dalawa ang espiritu mo, kung lalaban ka tiyak na matatalo ka. Binibigyan din kita ng paraan. Sabi ni Wu Jin nang makita niyang ayaw tanggapin ni Lin Fang. Nagsasalita si Wu Jin na parang binibigyan niya si Lin Fang ng hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Well, maraming salamat sa iyong pagkakataon. Sabi ni Lin Fang na nanlamig at walang emosyon ang mga mata. Pagkatapos ay idinagdag niya. Gayunpaman, hindi ko ito kailangan. Nang matapos siyang magsalita, ang kanyang 6 na ulo na dragon ay sumugod patungo sa dalawang mababanggas na hayop na antas Zuan, ang may pakpak na tigre at ang Thunder Lion. Roar! Roar! Ang dalawang mabangis na hayop ay nakakabaliw na nagpupumiglas at nagawang makawala mula sa mga lilang ahas. Gayunpaman, kagad pagkatapos, mas maraming mga purple na ahas ang pumulupot sa katawan ng mga hayop, na naging dahilan upang ang dragon ay dumating at lumamon. Sila. Ang espiritu ng Celestial Fangs, tulad ng naisip ko, maaari nitong lunukan ng anumang uri ng mabangis na hayop. Naisip ni Lin Fang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang mapanganib na liwanag. Pagkatapos, ang kanyang espiritu ng dragon ay lumipat pabalik sa kanyang tagiliran. Maraming mga thread ng purong chi ang nagsimulang umikot sa paligid niya at sa isang iglap, naramdaman ni Lin Fang kung gaano naging kalakas ang kanyang purong chi. Iyon ay ang Celestial Fang Spirit. Maaari nitong lunukan ang mabangis na hayop at sumipsip ng kanilang dalisay na chi. Celestial Fangs. Ang mga balintataw ni Wu Jin ay lumiit, kahit na siya ay isang disipulo ng One Show Sect. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang kapangyarihan ng Celestial Fang Spirit. Ang kanyang Shaman Spirit ay kayang kontrolin ang mga hayop ngunit ang Celestial. Ang espiritu ng pangil ay maaaring lamunin sila at sumipsip ng kanilang chi, sa makatuwid, kapakipakinabang ba ang kanyang beast control. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 384. Lumamon. Gaano ka komportable? Bamantong hininga si Lin Fang. Matapos lamunin ng Celestial Fang Spirit ang mga hayop, ibinalik nito ang lahat ng kanyang dalisay na chi. Sinubukan ni Lin Fang na alalahanin ang mga nakaraang panahon kung kailan lumitaw ang Celestial Fang Spirit. Nakuha niya ang chi mula sa masamang ilusyon, pagkatapos ay ang enerhiya ng yelo, pagkatapos ay ang lila na lawa, at sa bawat oras na siya ay tumagos sa isang kakaibang dimensyon, sa tuwing magbabago ang kanyang espiritu, ito ay lubhang kakaiba. Sa tuwing lalamunan ng Celestial Fang Spirit ang isang halimaw, ito rin ay sumisipsip ng chi nito. Ang Celestial Fang Spirit ay lalago rin, kasabay nito ay lumikha din ito ng bagong espiritu para kay Lin Fang. Ang sobrang dami ng purong chi ay maaaring makatulong sa kanya na makapasok sa susunod na layer. Ngayon, mas lumaki ang aking espiritu. Si Lin Fang ay panay na nakatitig kay Wu Jin na may walang halong layuning pumatay. Dahil pinangunahan niya si Wu Jin hanggang dito, napagpasyahan na ni Lin Fang na papatayin niya siya. Lin Fang, gusto mo talagang lumaban? Sabi ni Wu Jin habang nakatitig kay Lin Fang. Ang lakas ng labanan ni Lin Fang ay lalong lumalakas, ngunit si Wu Jin ay nagiging mas nag-aatubili na lumaban. Walang pakialam na tumanggo si Lin Fang. Siyempre gusto niyang lumaban, dinala niya si Wu Jin dito para patayin siya. Nanatiling tahimik si Wu Jin at pagkatapos ay naglabas ng malamig at masamang chi. Dahil talagang gustong lumaban ni Lin Fang, hindi tumanggi si Wu Jin, ang problema ay wala na siyang gana na patayin si Lin Fang. Kung papatayin niya si Lin Fang, magagalit siya sa kanya, hindi ito katumbas ng halaga. Sapat na ang pagkatalo kay Lin Fang at pagpapasuko sa kanya. Magkaharap silang dalawa habang nakatitig sa ibaba. Ang isa ay walang emosyon at malamig, ang isa naman ay mukhang hayop at malamig. Ang dalawang ito ay parehong may mga mata na mukhang mapanganib, ni isa sa kanila ay hindi mukhang tao. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang sa malalim na boses. Ang lilang lawa ay nagsimulang umugang muli at dumiretso sa Wu Jin. Kasabay nito, ang 6 na ulo na dragon ay gumagalaw sa himpapawid sa itaas ni Lin Fang, mukhang nakakatakot. Nagmukhang multo si Wu Jin, umatras siya patras, hindi na talaga siya mukhang tao, para siyang nag-transform sa isang masamang espiritu. Lumipad sa himpapawid si Lin Fang, ang kanyang purple na lawa ay sumugod patungo sa Wu Jin, bigla itong tumaas sa kanyang bilis sa pagtatangkang sorpresahin si Wu Jin.
Nagsimulang umatras si Wu Xin, hindi niya maintindihan kung ano ang pinaplano ni Lin Fang. Sabi mo tinatakasan kita, anong ginagawa mo ngayon? Sabi ni Lin Fang sa mapanuksong tono habang pasulong. Gumagalaw si Wu Xin sa hangin gamit ang kanyang shaman spirit, napakabilis niya na para bang naging espiritu siya sa hangin. Hindi kayang makipagkompetensya ni Lin Feng kay Wu Xin sa mga tuntunin ng bilis, pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ng kanilang paglilinang ay may malaking salik. Mukhang malamig si Wu Xin. Ang mapanganib na mga mata ng salamangkero ay nakatitig kay Lin Fang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Lin Fang ay nakatingin sa kanyang harapan at tila hindi siya natakot, hindi siya naapektuhan ng mga mata ng shaman. Ang kanyang dalawang maitim na mata ay parang mga monolith na hindi makagalaw. Parang black hole ang mga mata niya. Hindi maimpluwensyahan ng shaman ang kanyang kaluluwa. Si Wu Xin ay nagiging bigo. Maaaring atakihin ng kanyang shaman ang kaluluwa ng kanyang kalaban ngunit wala itong silbi laban kay Lin Fang. Makokontrol din ni Wu Xin ng mga mabangis na hayop, ngunit laban kay Lin Fang ay wala itong silbi. Si Lin Fang ay tila siya ang naging pinakamasamang bangungot ng shaman. Itinaas ni Wu Xin ang kanyang kamay at isang malamig na puting ilaw ang namuo sa kanyang palad. Sa espiritu ng shaman, ang ilang mga hibla ng liwanag ay namumuo din at ang liwanag ay lumalamig. Malamig. Sobrang lamig. Nagawa ni Wu Xin na kiligin si Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa kamay ni Wu Xin, gayunpaman, hindi sinusubukang itago ni Wu Xin ang katotohanang kumukuha siya ng kapangyarihan para sa isang pag-atake, gusto niyang masaksihan ni Lin Fang ang kanyang kapangyarihan. Lin Fang, dahil talagang gusto mong lumaban, ipapakita ko sa iyo ang aking Dark Devil Strike. Ni Wu Xin habang gumagalaw sa himpapawid na parang multo, hindi lang siya tumigil sa pagtakbo palayo, ngunit muli siyang sumisingil sa direksyon ni Lin Fang. Dahil sa malamig na enerhiyang iyon, ang ilan sa mga lilang ahas ay nag-freeze at nabasag sa maliliit na piraso. Roar! Ang anim na ulo na dragon ay umungal at pagkatapos ay ang anim na ulo ay sumugod patungo kay Wu Xin. Gayunpaman, ang mga mata ng shaman ni Wu Xin ay naglalabas pa rin ng nakakasilaw na liwanag na bumabalot sa kanyang katawan, pagkatapos ay inatake ng anim na ulo na dragon ang bola ng enerhiya at ang dragon ay talagang agad na nagyelo. Si Wu Xin ay mas napakalakas kaysa sa inaakala ko. Nang maramdaman ni Lin Fang ang napakalamig na enerhiyang iyon ng yelo, umatras siya, sumanib si Wu Xin sa kanyang espiritu at sumugod sa unahan gamit ang kanyang bola ng malamig na enerhiya para umatake. Nakalaya ang dragon mula sa kulungan ng yelo nito at umungal habang patungo kay Wu Xin na sinamahan ng Purple Spirit. Binaliwala ni Wu Xin ang lahat ng nasa paligid niya, ang multo niyang katawan ay umuusad pa rin, sa kanyang mga mata, si Lin Fang lang ang naroon. Ha! Kumunat ang noo ni Lin Fang. Walang awa si Wu Xin, nalilimutan niya ang tungkol sa pagtatanggol at pagtutok sa kanyang pag-atake. Ginagamit niya ang kanyang espiritu upang palakasin ang kanyang bilis sa pag-atake muna. Nag-alok ako sa iyo ng kapayapaan ngunit hindi mo ako pinakinggan at nagpumilit na lumaban, dahil sa ganoong paraan, Lin Fang, kailangan mang pagdusahan ang aking galit. Nakatingin si Wu Xin kay Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng malamig na chi at tila papalapit ito kay Lin Fang. Sa loob ng bolang iyon ng enerhiyang malamig sa yelo, mayroong maraming mga sinulid ng puting chi, na parang mga nanggigigil na ahas. Gusto mong ipagsapalaran ang buhay mo, paglaruan kita. Sabi ni Lin Fang na walang emosyon pa rin ang mga mata. Biglang sumabog ang isang pagsabog, marahas na sumiklab ang apoy mula sa katawan ni Lin Fang, at binomba ng purong araw na chi ang kapaligiran. Ang lower sun skill at lower moon skill ay parehong ginagamit sa malapit sa isa. Ang nasusunog na araw na chi ay nagsimulang mamuo. Sina Lin Fang at Wu Xin ay parehong nagtaas ng kanilang mga kamay, sa kamay ni Lin Fang, mayroong isang bola ng purong araw na chi. Ang apoy pagkatapos ay unti-unting naging itim. Sa itim na mga mata ni Lin Fang, tila isang itim na apoy ang biglang nag-alab sa kanyang mga mata. Anong nakakatakot na apoy? Sa pagkakataong ito, si Wu Xin na ang kumilos, sinimulan niyang isama ang kanyang dalisay na chi sa kanyang Dark Evil Strike. Ang welga na iyon ay may kapangyarihang ganap na sirain si Lin Fang, ang hampas na iyon ay maaaring pumatay sa kanya kagad kung ito ay dumaong ng buong lakas. Ngunit hindi niya akalain na ganoon din ang gagawin ni Lin Fang, pinapalapot din niya ang lahat ng kanyang purong chi sa isang bola ng itim na apoy sa kanyang kamay. Ang mga apoy na iyon ay unti-unting naging isang bulaklak ng lotus, isang itim na lotus na namumulaklak. Ganyan siguro namatay si Doyan. Ni Wu Xin habang nakakunot ang noo. Hindi niya maramdaman ang kapangyarihang nasa loob ng itim na lotus, gayunpaman, naramdaman pa rin niya ang panganib kapag tinitingnan ito. Ang itim na lotus na iyon ay talagang napakalakas. Mayroon akong lakas ng ikatlong layer ng Zuan Qi, ang aking Dark Evil Strike ay gumagamit ng buong kapangyarihan ng isang lower moon skill, si Lin Fang ay nakalusot sa unang Zuan Qi layer at maaaring gumamit ng lower sun skill at maaaring ay condense ang kapangyarihan nito sa iyong Black Lotus. Hindi ito mas malakas kaysa sa aking Dark Evil Strike na may kapangyarihan ng ikatlong layer ng Zuan Qi. Naisip ni Wu Xin. Gusto niyang makita kung gaano talaga kalakas ang Black Lotus na pumatay kay Doyan. Dark Evil Strike, Destruction. Pagkatapos iluwa ang mga salitang ito, itinaas ni Wu Xin ang kanyang kamay at hinampas ito pababa, binomba ang kapaligiran patungo kay Lin Fang. Sinuntok din ni Lin Fang ang hangin at ang itim na lotus ay bumaril pasulong upang salubungin ang pag-atake ni Wu Xin. Krr. Krr. Ang madilim na masamang hampas at ang itim na lotus ay nagbanggaan at isang basag na tunog ang pumuno sa hangin. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng nakamamatay na enerhiya ang sumambulat at umakyat sa kalangitan. Ang nakamamatay na enerhiya ay sumabog sa bawat direksyon at ang kapaligiran ay nagsimulang manginig.
Ang itim na lotus ay tumagos sa madilim na masamang hampas at sinusunog ito na nagpasimangot kay Wuzin. Nakalusot siya sa ikatlong layer ng Zuan-Chi habang si Linfang ay nakalusot sa unang layer ng Zuan-Chi. Paano magiging mas malakas ang purong araw na chi ni Linfang kaysa sa kanyang purong buwan na chi? Gayunpaman, ang itim na lotus ba ay talagang purong araw na chi? Ang mabangis na apoy ng celestial spirit ni Linfang ay sumanib din sa Sun-Chi upang lumikha ng itim na lotus. Mayroon itong hindi kapanipaniwalang kapangyarihang mapanirang. Isang nakamamatay na enerhiya ang sumalakay sa kalangitan. Unti-unting nagbago ang mga ekspresyon ng mukha ni na Linfang at Wuzin. Ang nakamamatay na enerhiya na nilikha mula sa banggaan ng mga pag-atake ay hindi kapanipaniwala. Ang mga puno sa ilalim ng kanilang mga paa ay unti-unting nawasak at nagiging alikabok. Pareho silang mukhang hindi kumikibo at determinado sa sandaling iyon. Walang masabi, tanging mga tunog ng pagkawasak ang pumuno sa hangin. Bumalik. Biglang napagtanto ni Linfang na ang nakamamatay na enerhiya ay sisira sa lahat, kasama na siya. Pareho ang ideya ni Wuzin, hindi niya makontrol ang napakalaking nakamamatay na enerhiya. Sabay na umatras sina Linfang at Wuzin. Ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig mula sa malapit na kamatayan na karanasan. Gayunpaman, hindi sumuko si Linfang, gusto pa rin niyang patayin si Wuzin. Ang kanyang Celestial Fang Spirit ay umuungal at bumaba mula sa langit sa likod ni Wuzin. Ang anim na ulo na dragon at ang lilang espiritu ay gumalaw ng magkakasabay patungo kay Wuzin. Mamatay. Ang walang emosyong mga mata ni Linfang ay naglalabas ng malamig na layunin ng pagpatay. Walang makakapidyo sa kanya na patayin si Wuzin, at ang pagnanais na patayin siya ay nagngangalit sa kanyang puso. Ang shaman spirit ay naglabas ng puting nakakasilaw na liwanag, gusto nitong pigilan ang anim na ulo na dragon pati na rin ang mga purple na ahas na sumusugod kay Wuzin. Roar! Lumipat ang shaman sa maliwanag na tila nagpagalit sa dragon at sa mga ahas. Sa sandaling nanonood si Linfang sa malayo, nagsimulang magsanib ang purple spirit at ang dragon na naging dahilan upang manginig ang kalangitan. Samantala, ang kanilang mga dagandong ay nagsasama rin sa iisang dagandong habang sila ay umaatake patungo sa espiritu ng shaman. Sa isang kagat lang ay nawala na ang espiritu ng shaman. Sa isa pang kagat, si Wuzin ay nilamon din ng dragon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 385. Ang ulo ng dragon. Sa Mount Sword, ang One Show Sect ay tahimik na naghihintay sa pagbabalik ni Wuzin. Naaga ng Yuklan ang ugat ng lupa, ang One Show Sect at ang Yuklan ay hindi nagtatangkang labanan ito. Kahit na lumaban sila, malamang na hindi nila ito makukuha, walang nang ahas na sumugal pagdating sa lakas ng Yuklan. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay nakatingin sa malayo na may pagkainip sa kanilang mga mata, lalo na ang mga miyembro ng One Show Sect, lahat sila ay mukhang naiinip. Nakatago sa kanilang naiinip na mga ekspresyon ng mukha ay isang walang awa na lamig. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimulang sumimangot ang ilang miyembro ng One Show Sect, bakit hindi pa nakabalik si Wuzin? Alam ng mga pangunahing disipulong ito kung gaano kalakas si Wuzin. Ang pagpatay kay Linfang ay hindi magiging problema para sa kanya. Gayunpaman, ang pagpatay kay Linfang ay nangangailangan ng napakaraming oras. Matagal nang nawala si Wuzin. Siguro pinatay ni Wuzin si Linfang at ngayon ay sinusubukang paamuhin ng ilang mabangis na hayop na kanyang nadatnan. Naisip ni Teng Huyao. Nakaramdam din siya ng kakaiba, bakit hindi pa bumabalik si Wuzin pagkaraan ng napakatagal na panahon. Gayunpaman, dahil lubos siyang naniniwala kay Wuzin, hindi niya ito masyadong inisip. Bukod pa rito, ang iba ay naiinip din na makitang bumalik si Wuzin kasama ang ulo ni Linfang bilang isang trapeo. Mabagal na lumipas ang oras at ang mga miyembro ng One Show Sect ay lalong naiinip, hindi na nila nakayanan, nawala sa paningin sina Wuzin at Linfang, hindi sila maaaring manatiling kalmado dahil lahat sila ay gustong malaman ang resulta. Dapat akong pumunta at tingnan. Bulong ni Teng Wuxian sa tenga ni Teng Huyao. Sumulyap si Teng Huyao sa kanya at inisip ang angkan ng Yu pagkatapos ay agad na umiling habang sinasabi. Hindi na kailangan, si Wuzin ay higit sa kakayahan. Walang mangyayaring masama. Bahagyang tumango si Teng Wuxian at umatras ng kalahating hakbang. Wala na siyang idinagdag pa, nagpatuloy lang siya sa paghihintay. Pakiramdam ng oras ay napakabagal na lumipas. Teng Huyao, sa tingin ko hindi mo na kailangang maghintay pa. Walang pakialam na sabi ni Yu Qingshan. Marahil ay nakatakas si Linfang at hindi pa nakabalik si Wuzin dahil hinahanap pa rin siya nito. Nang marinig ni Teng Huyao na pinagtatawanan sila ni Yu Qingshan, hinailan niya ang isang mahabang mukha at agad na nagsabi. Maaari bang tumakas si Linfang mula kay Wuzin kahit nag-asto rin niya? Kahit na sinasabi niya ang salita ay hindi na siya kumpiyansa sa mga sinasabi niya. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas at tumingin sa direksyon ng kailaliman ng tanikala ng bundok. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad at sinundan ng chi na iniwan ni Wuzin. Darating din tayo. Walang pakialam na sabi ni Yuli Yushue. Ang kanyang silhouette ay kumikislap at ang buong Yuklan ay nagsimulang sumunod ng malapit sa likod ng mga miyembro ng One Show Sect. Pagkatapos ay tumagos sila sa kailaliman ng Nine Dragon Mountain Chain. Nais din nilang malaman kung pinatay ni Wuzin si Linfang o hinahanap pa rin siya. Kumislap ang mga mata ni Yu Qingshan, pagkatapos ay sumulong siya at walang pakialam na sinabi. Tayo na, sinundan ng Yuklan ng grupo. Pagkatapos noon, sumunod din ang ibang mga taong natitira sa malaking grupo ng mga tao na iyon.
Maari nilang sundan ang mga dakilang kapangyarihan ng impluwensya ng bansa sa kahabaan ng kalsada, sa ganoong paraan hindi nila kailangang matakot sa mga mabangis na hayop sa daan. Ito ay magiging isang magandang pagkakataon upang tuklasin ang kailaliman ng kadena ng bundok na hindi pa nila kailanman ginawa. Nakita. Bukod pa rito, masyado rin silang curious na makita ang resulta ng labanan ni Lin Fang. Ang apat na cultivator ng Zuan Chi layer na kasama ni Lin Fang ay nagkatitigan, sa wakas ay makakapagpahinga na sila. Huminga sila ng malalim, sa wakas ay ligtas na silang mapatay. Marahil ay gustong patayin sila ng mga miyembro ng One Show Sect, ngunit ang taong pinakagusto nilang patayin ay si Lin Fang. Kung wala pa si Lin Fang dito, patay na tayo. Akala ng apat na cultivator, lubos silang nagpapasalamat kay Lin Fang. Kung wala si Lin Fang, pinatay na sana sila ni Ji Fang. Sa kabutihang palad, si Lin Fang ay naging sapat na malakas upang protektahan sila sa panahon ng labanan. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay nakatayo sa hangin at mukhang naliligaw siya sa pag-iisip. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga paa ni Lin Fang ay isang eksena ng pagkawasak. Ang lugar sa paligid niya ay mukhang malungkot at apokaliptik. Nawasak ang lahat ng naninirahan sa lugar at walang naiwan kundi mga durog na bato, walang buhay ang lugar at walang naririnig na ingay. Ang banggaan sa pagitan ng mabangis na apoy at ng madilim na masamang hampas ay nagkaroon ng napakalaking mapanirang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang puso ni Lin Fang ay tumitibok pa rin sa takot at pagtataka. Masyadong nakakatakot ang kanyang itim na lotus. Kasabay nito, napatulala rin si Lin Fang dahil sa kanyang espiritu. Ang kanyang Celestial Fang Spirit at ang kanyang purple na espiritu ay nakakagulat na nagsanib at naging napakapangit. Nilamon ng pinagsanib na espiritu ang espiritu ng shaman at nilamon pa ng buo si Wu Jin. Si Wu Jin at ang kanyang shaman spirit ay kinain, ang tanging naiwan sa eksena ay si Lin Fang. Ang Celestial Fang Spirit ay may 6 na ulo at napapalibutan ng purple energy, mukhang napakalakas nito. Maaari bang magsanib ang mga espiritu? Sa isip ni Lin Fang, biglang tumibok ang kanyang puso. Bigla niyang napagtanto na may problema. Ang mga taong may dalawahang espiritu ay mga henyo sa landas ng paglilinang, ito ba ay dahil lamang sa dalawahang espiritu na nagbibigay ng mas malakas na kaluluwa? Kung ang isang tao ay may dalawang espiritu at ang isa sa kanila ay walang silbi sa labanan, ano ang silbi ng pagkakaroon ng dalawang espiritu? Alam ni Lin Fang na ang espiritu ay isang bahagi ng kaluluwa, ang mga taong may dalawahang espiritu ay may napakalakas na mga kaluluwa, ngunit iyon lang ba ang dahilan kung bakit ang dalawahang espiritu ay ginagalang? Biglang napagtanto ni Lin Fang na halos wala siyang alam tungkol sa mga espiritu at kaluluwa. Sa landas ng paglilinang, mayroong isang malawak na halaga ng kaalaman para sa isang tao na matamo, ang maraming mga landas ng paglilinang ay hindi maarak. Sa kontinente, lahat ay nagsisikap na maging isang malakas na magsasaka, ngunit sa huli, sino ba talaga ang nagsisikap na maabot ang kumpletong pag-unawa sa maraming mga landas ng paglilinang, upang tumayo sa pinakatoktok ng kapangyarihan? Halimbawa, sa Zuyo, ang isang cultivator ng Zuan Chi layer ay itinuturing na malakas. Bukod pa rito, ang mga nasa itaas ng ikalimang layer ng Zuan Chi ay maaaring ituring bilang ang pinaka-hindi kapani-paniwalang magsasaka sa buong bansa. Itinuring silang mga Diyos. Hindi pa nakarinig si Lin Fang ng sinumang nakalusot sa layer ng Tianqi. Ngunit sa kontinente, ang mga cultivator ng Zuan Chi layer ay itinuturing na kapareho ng mga cultivator ng Chi layer sa Zuyu. Para lang silang mga insekto kumpara sa ibang cultivator sa kontinente. Ilang tao ang nanatiling malaking isda sa isang maliit na lawa sa buong buhay nila. Ilang tao lamang ang may mababaw na ideya ng pinang. Maraming tanong tungkol sa mga espiritu, bakit ipinanganak ang mga magsasaka na may espiritu? At bakit may mga espiritong nagising bago ang iba? Hindi naiintindihan ni Lin Fang ang alinman sa mga ito. Bahagyang umiling si Lin Fang nang mawala siya sa kanyang iniisip. Nakalusot lang siya sa Zuan Chi layer. Wala siyang karapatang ipagmalaki ang kanyang sarili, wala siyang lakas na kailangan para gumala sa kontinente. Ang kailangan ko ngayon ay maging mas malakas. Kailangan ko pa ring makalusot sa layer ng Tianqi at mababawasan ang tingin kay Zuyu, kung gayon sino ang maglalakas loob na ay bully ulit ako. Bulong ni Lin Fang. Ang lahat ay nangyayari dahil siya ay masyadong mahina, si Lin Fang ay nabuli at minamaliit, natuklasan niya ang isang ugat ng lupa na agad na ninakaw mula sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Ang labis na ikinagalit ni Lin Fang ay sa sandaling ang Yuklan at ang One Show Sect ay nag-aaway sa ugat ng lupa. Si Lin Fang, na unang nakatuklas ng ugat ng lupa, ay hindi pa qualified to say anything or intervene, wala siyang lakas at walang kapangyarihan na sumusuporta sa kanya, kaya wala siyang karapatang magsalita. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa sinuman. Iyon ang kaloob-looban ni Lin Fang at talagang determinado siyang gawin itong katotohanan. Nais niyang tingnan ang mundo mula sa langit, kaya kailangan niyang maging napakalakas, maaari lamang siyang umasa sa kanyang personal na kapangyarihan upang maabot ang langit. Hatiin. Sigaw ni Lin Fang sa mahinang boses, nakita niyang naghiwalay ang Celestial Fang Spirit at Purple Spirit. Nakatingin sa langit ang 6 na ulo ng dragon at nabuo ang purple na dragon, ang mga mata nito ay tila malamig sa yelo, muli silang nagmukhang magkahiwalay na nilalang. Ang chi ng aking espiritu ay humina, ngunit nang ang iba't ibang mga espiritu ay nagsanib, tila isang hindi kapani-paniwalang pagbabago ang malapit ng mangyari. Naisip ni Lin Fang. Ilang sandali bago, ang kanyang pagnanais na patayin si Wu Jin ay umabot sa sukdulan, hindi niya malay na pinilit ang dalawang espiritu na pagsamahin na biglang nagpalakas ng kanilang lakas. Ang pinaghalong espiritu ng lila at ang 6 na ulong espiritu ng dragon ay napakalakas. Nagawa nitong lumunin si Wu Jin at ang kanyang shaman sa isang iglap, nakakatakot.
Sa sandaling iyon, biglang bumili ng tibok ng puso ni Linfang. Kaagad pagkatapos, ang Celestial Fang Spirit ay nagsimulang mamilipit. Isang masamang hayop na chi ang nagsimulang umangat sa hangin habang ang 6 na ulo na dragon ay nagsimulang umungot. Sa katawan ng Celestial Fang Spirit, isang mahabang galami ang dahan-daang tumataas sa hangin. Unti-unti, ang mahabang galami na iyon ay nagbago sa isa pang ulo sa dragon. Ang Celestial Fang Spirit ay mayroon lamang 6 na ulo noon, ngunit sa sandaling iyon ay nabuo ang 7 ulo. Ito ay ang shaman. Biglang sumimangot si Linfang, magkaiba ang 7 ulo at ang 6 pang ulo. Ang bagong ulo ng dragon ay mukhang malamig at makakahayop. Ang isang mata nito ay itim at ang isa naman ay puti. Nakakapantaka, ito ay ang espiritu ng shaman. Ang espiritu ng shaman ay nilamon ng dragon at napalitan ng ibang ulo, ito ay naging ulo ng dragon. Ang puso ni Linfang ay marahas na tumitibok. Paano hindi ka panipaniwala? Dati, gamit ang kanyang Celestial Fang Spirit, nakuha niya ang ilang mabangis na hayop at ang yelong chi ni Mengqing, lahat sila ay mga bagay na nagbigay sa kanya ng dagdag na espiritu, ang espiritu ng masamang ilusyon, ang espiritu ng yelo at ang lila na lawa ay nilikha lahat pagkatapos. Kinain ng dragon ang chi at pinalitan ang dating espiritu. Sa pagkakataong ito, nilamon na ng kanyang Celestial Fang Spirit ang Shaman Spirit ngunit hindi nito pinalitan ng ibang espiritu, sa halip, naging ulo ito ng dragon.